Alright, welcome back again, Senator Trillanes. Medyo jet lag pa ako, but ang dami nangyari sa Pilipinas. First of all, Senator, bago natin pag-usapan itong kakakaso lang kay Sara Duterte sa Ombudsman, if I'm not mistaken, and then itong mga expose from within the inner circle among others, ano po yung lay of the land ngayon? Safe pa ba si BBM from coup, from destabilization? Ano bang kalagayan ng Desperate Destabilization Supporters, DDS? Ano bang kalagayan nila? Ang assessment ko is, I believe the President has weathered the worst. Okay? Kasi nung una, unknown siya eh. Unknowns. Ano? Hindi mo alam kung ano yung mga hidden na puwersa dyan. Meron bang withdraw ng support? Meron bang rogue elements? So, kahit na ang assessment sa military at that time, generally, the morale is high, the AFP leadership is intact, but yung ugong ando doon eh. Tapos the retirees were very active in trying to poach yung mga active officers. So, you can never rule out a lone wolf or anything. But, nung lumipas, tapos yung isa pa yung INC rally kasi talagang in the lead up to that ine-expect ng mga DDS people na mauupo na si Sara that they will paralyze Metro Manila. Yeah. So nobody doubted the capacity of the INC to mobilize people. In fairness. But it didn't turn out the way the DDS hoped it would turn out. Meaning, dalawang rally, EDSA, Luneta, ganon. And in short, lumagpas yun na walang nag-withdraw ng support, hindi na paralyze si Metro Manila, and umuwi peacefully. So, yung November 30 naman, iba naman ang flavor nun, no? Iba ang panawagan, and so, generally peaceful. So, yun na yung ngayon. What happened there? Bakit kaya parang may disconnect yung sinasabi ng mga DDS na nakisama sa INC at ang sinasabi ng INC? Was there miscommunication among them or nag-mis-expect yung Duterte camp na INC is on the same board as them in terms of political agenda? Probably nung una, they were on the same page. But merong interventions eh. Right. Di ba? Siyempre, the admin also did some interventions that in a way neutralized yung animosity or at least yung level of involvement ng INC with the Dutertes. So medyo gumitna na after ng mga interventions. Kaya nag-iba. So na-isolate yung mga Duterte camp bigla. Oo, pero hindi rin sila nag-deliver kasi it's supposed to be the EDSA rally. Power, EDSA kasi sa kanila Luneta yung sa INC. On the EDSA side, they didn't deliver yung numbers na siguro iniisip nila, ando doon naman yung INC, let's just pocket the money. Everybody had the same idea, kaya nobody produced the numbers na hinahope nila. So ngayon, wala nangyaring political impasse. Therefore, wala rin nangyaring withdrawal of support. Tapos yung mga retirees nila na maka-Duterte, siguro plinay up din nila ng plinay up yung sentiments within the ranks. Wala na nakuha na So yon. Tapos the President did two critical moves the past few weeks in relation to the AFP. Una, yung dialogue niya with the senior AFP generals and the senior enlisted personnel. Right. Yung mga sergeant majors. Na-appreciate nila yon. Na-address yung yung mga hinaing nila. And as an offshoot of that meeting, in-increase niya yung basic pay ng mga sundalo. So, that means na naramdaman ng mga sundalo na, the president, the commander-in-chief cares about them. Very valued. Tapos yung modernization,
Dire-diretso lang. dire-diretso, dinagdagan ng pondo. So, importante sila. And while hindi naman nawala yon, yung kumbaga importante naman sila, siguro, na as far as the president is concerned, kaso, mas na-highlight yun. May reassurance. Mas naramdaman nila. And with that, bilis, nawala yung sa barracks, nawala yung grumblings, nawala yung anything against the president. So, maganda yung nangyari. Where do you see yung nangyari naman ng protest ng mga progressive centrist forces, let's just call them? What is your read of that? Kasi nationwide, lampas ng 95,000, maraming mga LGU involved, Naga, among different places. Pero yung nasa EDSA was not as overwhelming as nangyari nung September. Is it because may complacency? Is it because hindi clear yung messaging? Or is it because baka naramdaman ng tao, in fairness, the president maybe is just doing something, let's give it more time, gumagalaw naman ng ICI, baka naman there's no need to come out with anger and rage and potentially aiding yung mga destabilizing elements. What do you think went on there? Ako, I will attribute that, yung at least yung relatively tame numbers dun sa EDSA, sa overplanning. Oh, interesting. That's a good theory. Paano? Kasi nakapagparali kami dyan sa EDSA. Exposed to the elements ka. You don't expose the public sa maghapon. Kailangan kung dadali mo sila dyan, konting konsiderasyon naman yung hindi nagaano, yung palubog na yung araw. Sabihin mo kung ginawa nila ng 4 p.m. yon start, tapos nagsimula yung program ng 4 p.m., tapos by 6 p.m. yun ang mga concert, ang puntahan ng mga tao concentrated. Ito hindi, it was spread From 9. Ang daming program, congested yung schedule. Oh, yes. Tapos yung pumunta nung 9, ando doon, ano expect mo maghapon sila doon? No, uwi na sila. Umuwi na sila nung lunch, umuwi na sila. Then a new batch came in yung hapon, yan nanood ng concert, ibang generation naman yon. Pero kung gusto mo ng concentrated fire, compress mo sila into maximum niyan 2-hour program. And palubog yung araw para hindi mainit masyado. Palubog na. Tapos kung 2-hour program, 4 to 6, ito na yung pwede na yung mga concert, mga ganon. So, pang build up na lang yon. Okay yon. Palagay mo kung kinumpress mo yung mga umattend doon sa rally na yon ng November 30 into a 2-hour program, the whole day, kumbaga yung unique attendees, abot ka rin ng siguro mga 70,000, 80,000. Easily, Oo. Pero di ba, since spread all over the day siya, hindi mo nakita yung concentration. Okay, I'll push you on that, no? Yeah. Real talk natin yan. Hindi kaya dahil ang daming mga grupo na ang daming gustong gawin para appease lahat, each will have their piece of the pie, kaya medyo, I won't say sabog, pero medyo all over the place. Hindi naman. Hindi naman. Yung mga nag-isip kasi, yung nagplano, hindi sila sanay magparali doon. Maaring, dapat inisip nila. So, well-intentioned lang talaga. Well-intentioned, but naive. Di ba na akala nila, this will do the trick. Pero kasi sabi ko nga, pag nag-rally ka dyan sa People Power Monument, sa sobrang init dyan, di ba? What do you expect? Ikaw ba? Gusto mo? Would you stay there? Kasi yun yung nangyari nung 21 Talagang buong araw Doon pa ako ng 10 a.m. Pero ano yun? Ang tawag nito, yung spontaneous. Yeah. Grabe pa yung galit nun. Parang yung million people march nun. Yeah. Pero hindi rin. May peak siya, tapos umuwi siya. Pahapon yun. Oh, correct. Ang assembly nun was hapon. Right. It didn't start in the morning. Early in the day, yeah. Pero yun nga, parang iba-iba yung organizers. But I want to also ask on that before we go to the Dutertes, our favorite topic, obviously, yung mga idol natin, Pillars of Good Governance. Yung yung award ni Digong, yung Pillars of, parang siya yung Peace Prize ni Trump sa FIFA. may mga ganun may Hall of Fame na ganun. No, but going back to this, Senator, how did you feel yung, parang so you had a Miss Universe there, you had my good friend Chris Stander, among others. Is there, you think, too much hesitation to put political leaders? I mean, Cardinal Ambo is a leader, but he's a moral leader. He's not going to be a president. Or last time I checked, he doesn't have political ambitions, obviously. Maybe to be Pope, but not to be
not ambition, but I mean, maybe he'll be one day Pope. But don't you think dapat medyo front and center na yung mga political leaders? May clarity na sino na ba talaga ang champion ng tunay na pagbabago na hindi team kadaliman or kasamaan. Don't you think ganun? Or baka EPA lang dating pag ganun? I believe ganun ang consideration. Yung mga politicians na pumunta doon, they knew na dito lang kami sa side, just being counted as a participant. Okay naman na yun. Pero kailangan kasi, there's that consciousness that you only have this window. Yun nga eh. Hindi pwedeng, pagka sinispread mo yon, syempre, si Cardinal Ambo, sana yan nagsasalita dun sa katedral, nakaupo kayo, correct. May silong, ganon, he can take his time. Pero kung magse-sermon siya sa init na ganon, yung attention would wander elsewhere, it's a different geography. O, ano ka eh, yun dapat ang basic consideration ng organizers. Di ba? Hindi nyo ba naisip yun? Bibilad nyo yung mga tao doon. So, kailangan may konting empathy. Pag pinaplano yan. Talaga, Senator, pwede ka rin parang team niya pa, eventologist, di ba? Alam mo yung mga event, alam nila anong oras, logistics kasi yan eh. Logistics yan eh. But you'll have to, di ba nag-local ako, nag-rally ako. Alam mo yan, exactly. Sabi ko, hindi tayo pwede magparally ng ganito. Kailangan palubog yung araw, doon ka nag-rally. Kailangan. So, pagka may araw, ikaw ang iikot, mag-house to house. Correct. Para, ako lang yung may inconvenience. Di ba? Hindi yung tao. Hindi mga tao. Yun yung So, what do you think is, like, it was more of a result of more of the organizational logistics than really a reflection ng sentimiento ng tao. But you will agree that marami din siguro sinasabi nila, hintayin na, let's give the process a chance. Kasi, nakasawa ng Diskaya, we'll talk about the Duterte soon, the ombudsman now, medyo gumagalaw na rin. Do you think there's also the aspect of that? Pwede. But ako nakita ko yun eh. Tapos yung marketing. Right. The marketing, hindi siya ganun ka-viral compared noong September 21. Correct. Ito walang pumapasok na ganun. Why? Because masyadong ang sabog eh. Saan ba pupunta? Yung sa alas 9 ba yun? Alas 9? Alas 3? Hindi klaro. Oo. Saan yun eh? Iba-iba yung ano. Tapos may mga bandaro na very popular sa mga bata. Hindi nila nakita. Yung Ben and Ben. Oo. So, sayang. Yung mga... it's over-planning and bad marketing. Oo. Wow, I mean, we should make an eventologist. No, but I know I see your point. Kasi nakita ko naman yung ibang Magdalo organized events. I've attended some of them. I've covered them. People can check that on my vlogs. I know exactly what you're talking about, Senator. But going back to this, Sonny, what about yung criticism na hindi klaro yung messaging ng opposition? Na ano ba talagang gusto nyo? Ayaw ninyang resign, ayaw din yung ginagawa ng ICI, gusto niyo yung rule of law, pero hindi rin kayo happy. Like, do you think there's a little bit of a confusion there? Or it's actually a justified caution given may mga hyenas na vultures na nakapaligid doon? I believe, the message, yun na nga, siguro, because of the bad marketing o bad advertising, hindi nasabi doon yung message. Right. Pero maliwanag doon sa mga speakers na it's a call for accountability. Di ba? Na holistic. Oo. Call for accountability, return ng mga ninakaw, tapos to make sure hindi na ito maulit-ulit. So, panawagan yun sa administration. Para, yun na nga, yun yung hinahanap ng tao eh. Hindi pa naman parang, yung doon kasi sa Luneta, yung resign ganito, resign ganon. Resign all. It doesn't achieve anything eh. It doesn't achieve anything. So, but they did it anyway, di ba? Pero ito, maliwanag, it's a call for accountability. Okay naman sana yun eh. Yun na nga, mas naramdaman yon kung ginanon. Maganda yung marketing. So you think it's more like that, which could be corrected, which is something that could be corrected. That's the good news. Yeah, it should be corrected next time. I-compress it, i-condense mo yan, tapos talagang compel mo lahat. Palagay ko, makikita talaga nila, marami yon dapat.
Doon kasi sa Iglesia Rally, Mm. yung kasi organized yun mobilized yun. Correct. Very well organized. Talagang they will stay there kasi yun yung discipline nung kanilang Magaling talaga ang brethren. ANC, no? In fairness, they're very well organized. Right. Tsaka disiplinado yung mga tao Correct. In nila fairness. na hindi yung yung iba kasi pag minobilize mo pagkatapos konting dungaw-dungaw diyan babalik na o kaya sisilong. Yung iba nga hindi na bumababa sa bus o sa jeep. Kumaga pagka organizer ka kasi ng mga ganyan events, makikita mo yung mga ganyan iba't ibang Correct. yun. Let's talk about the Dutertes. Yes. In theory, you could make an argument na, ngayon, dahil sa scandal na yan, na-distract ng tao sa impeachment ni Sara, yung approval ni Sara napakataas kumpara kay BBM, si BBM hirap na, bogged down na. We'll talk about the ICA and BBM a little bit later towards the end of this discussion. But, following some of our common friends like Ronald Diamas, following my own analysis, hindi rin safe ang mga Dutertes, no? I mean, Bato, as of this speaking, is MIA, right? Like, he's really, medyo, as you said on my podcast too, it's a matter of time, di ba? And here we are. Okay. Ito yung mga Dutertes. Unang-una, sila yung nag-ano nun. Di ba? While the President Marcos initiated the message, di ba? Yung kaya naman kayo. Then, sila na nag-push. They were able to get to some of the witnesses. Tapos, sila nagpainit. Weaponizing. Ngayon, the administration got so busy doing damage control, sila na ngayon yung fanning the flames. Parang they tried to project themselves as the polar opposites of the corrupt establishment. Contractors, ganyan. Yun. Pero hindi rin nagwash kasi si Sara had her own problems, di ba? She has her own problems. And in fact, finalan nga kanina ng plunder. Civil society groups, civil society groups. In a way, to remind everyone na ito mabigat ang mga kasalanan nito, di ba? When she was mayor, when she was DepEd secretary, when she was VP, hindi to marunong yung sinasabing fiscal discipline o kaya na to spend yung pera wisely kung saan dapat. Hindi, talagang sa kanya, ang tingin niya sa pondo niya is personal funds. How she dispensed it. Basta ibibigay sa kanya yung cash, then they do what they need to do. And ito na nga, hopefully, this plunder case kay Sara sa ombudsman will trigger another request sa AMLAC ng mga bank records. Kasi this is the first time, in a long while na mayroon tayong bagong ombudsman na hindi nila tao. Correct. So, meron actually, may ginagawa, hindi siya figurine. Yeah. Kasi yung isa parang figurine lang, walang ginawa eh. Ito kasi, ang AMLAC and Ombudsman, meron yan silang MOA na pwedeng silang kumuha ng list ng flag transactions from AMLAC for intel purposes, then eventually for reports, di ba? Will they detect it if ever ginalaw yung pera from the accounts? It will still yung long-term record. Lalabas pa rin yan. Lalabas kasi pa rin yan, no? nasa system na I think from 2006 yan hanggang present. So 20 years almost. Makikita mo. So doon, sabi ko nga, ano yung makikita natin doon? Yung dividends na nakukuha nila from that drug lord na partner ni Michael Yang. Sa kanilang pamilya to, magkakapatid. Hanilet, pati nga si Kitty, doon, kasama sila. Pati si... Talaga multi-generation. Lahat, binibigyan ng dividendo ng drug lord every 6 months. So that's one. Pangalawa, yung series of withdrawals nila in the lead up to the 2016 elections. Ang total noon, puro withdrawals mga 600 plus million. So kung nag-withdraw ka ng 600 plus million sa account mo, therefore, you can conclude na hindi bababa ng 600 million yung pera mo doon sa account mo. Di ba? Kasi withdraw, wala namang pumasok So that's another one. Then,
ito, there are information coming in Right. that yung billions of na nakaw nila, inilabas nila. So, lalabas din yon. Na nilabas nila. Oo, nalalabas So, din walang takas niyan, walang Oo, palusot kasi niyan. kagaya ng mga dividendo nila sa drug lord, managers check ito eh. Correct. In their name. So, may footprint talaga yan. May footprint. Oo, Wala talagang... Mahirap, oo. Oo. Ngayon lalabas yan. Yun yung iniiwasan nila. Kaya, hopefully, yan na ngayon yung makikita ng mga kababayan natin by early next year. Na yung katotohanan. I mean, where does that leave Digong? Since last time we talked, we predicted na malabo na talaga makaalis si Digong, no? So, what is your expectation with Digong situation? Yun na yan, that's it. Because we just had a ruling the other day, 20 years Yeah. dun sa isa pang ICC criminal na binigyan na. So this ICC is not messing around. Oo. And kung titignan mo yung evidence yung kinonvict na yun, talagang barya compared to... Exactly, that's what I'm saying. Oo. Ito, ano siya eh. Talagang, it was a policy publicly pronounced policy, and executed. Anyway, di ba, no, natuldo ka ng interim release, yung jurisdiction, natuldo ka na rin yan. Ngayon, yung fitness to undergo trial. Ito kasi, regardless of that decision, he remains detained. Hindi sabihin na, kunyari, may cognitive decline, therefore, Pauwi na yan. pauwin. No. You will remain in You'll stay detention because you will be periodically assessed. Right. Di ba? Pero even that, I doubt that. I'm most likely, made-deny din yan. So, i-declare nila na fit to undergo trial si Digong. Tapos, by early next year, yung confirmation of charges hearing tutuloy na. So, yun ang Right. ano niya. And ito this may be a quick conviction. Baka before 2028 or thereabouts, makonvict na It to. will not be the usual 3 to 7 years, no? Oo, kasi ito, open and shut case ito eh. So, pag nangyari yan, yun na yun. That's it. Diba? And what about Bato? Is it true that there's the warrant of arrest already? I mean, what do you know so far? Kasi conflicting messages we're getting from the government. Okay. To the degree you can share. Okay, ganun na. Let's just say na I'm not in a position to confirm or deny anything. Okay. Yun na yun. Ito na lang ang goni ni Bato. Sige. Meron siyang nakuhang information, yung in-announce ni Tip Ombudsman off. Rimulya, di ba? Okay. Why Sabi would he doon, do that? Why would Ramulya even say that? Like, well, he has his reasons. He has his reasons. Okay, ando doon yun. Pero on the other hand, sabi ng mga government agencies and the Solicitor General, sabi niya wala namang warrant. Kasi di ba nag-file siya ng TRO? Sabi nung Solgen, premature yung TRO mo kasi wala pa namang warrant. So ano gagawin niya? Iba to. Pag pumasok siya, pag lumabas siya, di ba, masusubukan kung ano ba. Sino bang nagsasabi dito? Di ba? medyo Ngayon, kung hindi siya pumasok, Correct. kung hindi siya pumasok, may magpa-file ng ethics case sa Senado Correct. kasi hindi ka pumapasok na wala ka namang warrant. Correct. Di ba? Anong ginawa mo? Para saan Pero yung... sinisweldo pa rin siya, di ba? Oh, yes. To be fair kasi, ano pa naman, early days pa naman eh. Pero, kunyari mga 6 months down the road, teka muna, kuha ka na yan. Di ba? You're just being lazy. Oo. Kasi wala pa namang warrant, di ka pumapasok. O di, doon na ngayon, ite-test. Ano ba to? Baka depressed din siya, parang tatay di ka may test din. So, pagka pina-expel siya, Right. he will not be able to serve out the remainder of his term. By 2028, we can now get a new senator. Yung vacant. Yung vacant. 13, So, 13 na. 13 Oh, na. wow. Kasi kailangan siyempre ng tao, kailangan ng representation. Hindi naman siya namatay, hindi naman siya nagkasakit. Hindi, Talagang lagay ayaw niya ng pumasok.
lagay nung karton, yung parang kay Digong, hindi ka lang gano'n yung... baka yan ang gusto ng constituency niya, yung may karton dyan na, magano tayo dyan, Karton Republic. So, it's not productive naman siya sa Senado, but teka muna, you still have to, yun ang pinangako mo nung kumandidato ka eh. Correct. Tapos di ka papasok. What about Bongo? Where is Bongo in the mix? Should he worry? Si Bongo, mga next year pa yun. But he should worry. Yes. So, i-ready rin niya yung karton niya. And may final naman ako sa Yeah. sa ombudsman. Open and shut case din yun. Di ba? Liwanag eh. Tatay, kapatid yan eh. Pangalan pa niya yung Pangalan yung pa. Oo. 7 billion yan. 200 contracts yan. Grabe. Hindi mo sasabihin na, hindi, ano lang yun. Tsamba, hindi. 200 contracts. buhay, no? The most, yan the most number of contracts, even higher than Duterte. nakuha ni Diskaya. So, anyway. Wait, his family has more projects than this guy. Oo. So may point si Diskaya na hindi sila talaga yung pinaka... And in fact, yun na nga, sabi when I had a conversation with Vico Soto, Yeah. sinabi niya, si Bongo ang nasa likod ni Diskaya. Siguro nahiya na siya na puro tatay kapatid niya yun. Kaya kinuha nila si Diskaya. Kaya na-elevate si Diskaya sa national nung 2017. Nag-coincide nung I mean, I think the PCIG report is clear that the Diskayas were in the game but a small-time player. It was really from 2016 to 2017 under Digong na biglang lumobo yung ligaya talaga yung Diskaya, no? That's absolutely clear, no? So naghahanap kasi sila ng pwedeng gamitin na front. So, 'yan ang Bongo. So kung hindi man siya madadali ng ICC next year, early next year, dito siya dapat dito sa ombudsman kasi hindi pwedeng hindi pwedeng legal yung ginawa nila na yon na within my sphere of influence bibigay ko sa tatay ko at kapatid ko yung kontrata. No. Nakalagay doon sa batas that is prohibited up to the 4th degree of consanguinity and affinity. Tapos yun lang ang proof mo. Pagka may kontrata kang pinakita na inaward sa tatay kapatid, ang burden of proof would shift dun sa akusado. Right. Sasabihin mo ngayon kung bakit walang conflict of interest dyan. Balikan natin si Sara. So, yung ating Supreme Court, din ako magsalita kasi may contempt case ako dun ba? So, basically pero pwede mag-refile ulit yung impeachment next year, di ba? Yes, sa February. So, pero in one interview ni Ombudsman Remulla, he was saying na silang pwede mag-recommend for filing. Pwede niyang i-recommend sa magbibigay Kongreso. itong mga pinag-aaralan niya ng kaso kasi even before the plunder case that was filed today, meron nang na-refer yung House of Representatives yung investigations nila, finoward na ron. So, nagsisimula na yung fact-finding doon. At the end of that, pag nakita niyang may probable cause, he will recommend to the HOR and sa Senate, sa HOR, impeachable ito. So they can initiate. Or sa Senate, pwede mong i-unarchive i-unarchive. And what is your read of your former institution, Senate? Do you think the current composition is stable enough to oversee a potential unarchiving of impeachment next year? I don't see that. I don't see that without any strong political pressure. Pero ito yan. This is where the new Supreme Court rules would come into play. Kasi sinabi nila na pagka-final mo yung impeachment, medyo tightened siya yeah. No, but ito yung mas maganda. It would work against the Dutertes. Why? Kasi sinabi doon, pag final mo, i-hear mo sa House. So the real impeachment could start actually as early Sa as House. then, yeah. At without the intervention of the Duterte senators. So parang quadcom yan. You'd be able to expose Sara sa impeachment process at the House committee pa lang. Pwede ka makakuha ng additional evidence doon pa lang sa House. So more scrutiny kaagad. Kaagad. Boom. Doon De facto pa lang. trial. Yeah. Tsaka walang
walang magugulo like mga Cayetanos, Marcoletas of the world. Walang Yung mga nag-aabogado para kay walang Sara. ganon. oo. Kasi ito, parang quadcom yung dating. Di ba? So, Baka yung Mark Oleta Jr., meron pang isa pang Mark. Sila Barzaga. Ay, suspended pala siya, no? Hanggang kailangan. Baka hindi niya maabutan. Yeah. Having said that, is the Congress stable enough itself? With the president pushing for anti-dynasty bill, the reshuffling, the whole Martin Romualdez episode, do you think the Congress is coherent enough to oversee this the way it used to do? Or how to make sure na the Congress is on an even keel? It Kumbaga. remains to be seen. Ano? It Yun nga remains eh. to be seen. But, depende to kay President Marcos. If he's really going for the jugular, he can really... Should he go for the jugular, you think, at this point in time? I think there's no choice at this point. Di ba? Exactly. Pagka naging presidente to si Sara, what do you think? Will she spare the Marcoses? No. Mati nga tayo eh. Oo, di ba? May listahan na siya eh. Bilistahan na Top 100. siya. Yeah. So, yun yun. Wala na siyang choice at this point. Kaya nga sabi ko, if he really believes na Right. he needs to go for the jugular, kahit ibalik niya si Speaker Romualdez at the helm. Di ba? Yun na yun Kasi that's the only way mo at this point in time. Kasi nag-hesitate yung mga congressman. Teka muna, ano ba to? Di ba? But the evidence on Romualdez was not strong if it's from Zaldico and all, right? I mean, Yeah. I don't think that's gonna go far, right? In terms of, I mean, I had Justice Scorpio on this show also saying mukhang mahina yung circumstantial, yung accusation kay Martin Romualdez at this point in time. Yun din naman yung sinabi ni Ombudsman Rimulya sa interview Yun niya nga na wala sa documents, walang direct na testimony. But yun na nga, if he clears it the next few months, there's no reason for him to be put in the freezer still, di ba? Still could come back. Well, depende nga yun. Ang Right. necessity kasi nito is if you want to go for the jugular. You need the center of gravity. And Martin was very effective last year, holding it together. Kasi meron na silang rapport Exactly. Unlike itong si Speaker D, ano siya bago siya sa national hindi speech. solid yung... Iiba dyan kasi kailangan Yeah. yung person-to-person relationship mo. Correct. Yan. Tapos meron ka mga lieutenants to Correct. to do the whipping, di ba? So, yun. That's a decision that the president needs to make. Before we go to the last part of our discussion, Secretary, I want to ask again, ano tong latest expose na insider sa grupo nila, Sara? Ramil ba yun? Son of that guy. It looks parang legit yung nakikita kong documents. Like, this guy was really close to the Sara Duterte family. Like, can you tell us what you know about the case? Ano yan? Pinag-aaralan namin the past few weeks. Whistleblower material to, no? Yes, may potential to be very explosive. Pero we're approaching it with Due caution, diligence, due kasi diligence, yeah. may mga gaps pa rin sa storya. Pero supposed to be mafe-fill in itong gaps na to with the other corroborating evidence. Supplement sila. Oo. So, pag lumabas 'yon, I think this is a major blow Potential slam dunk, no? Kay Sara. Ngayon, ito lumalabas yung iba't ibang issues at makikita mo rin the way the other side is defending. Correct. Alam mong full court press sila dito Correct. Grabe yung mga influencers nila, talagang hands-on sila sa You mean pro-Duterte one? The pro-Dutertes. Pero parang laos na sila. I don't feel their power. Medyo mahina na sila. Yes, but I think they're trying. Yeah. Tsaka doon sa echo chamber nila, In they need to convince their base na hindi to totoo, Correct. 'di ba? So, on the defensive sila. On the Nahirapan defensive. sila. Yeah. Even si Harry Roque nagsalita. Kaso so far nag-check out yung I was listening to Madriaga's lawyer. Sinasabi na yung the early the basic background nito information nagche-check out. So next na lang nito yung mga critical information. Right. So
we shall see, di ba? Interesting. So, yeah. Very interesting. So that leaves us really with the last part of our discussion, which is probably the most important part. Ano ba dapat gagawin ng mga, like sabihin natin, Pink 2.0 movement? We have had this discussion back and forth. Medyo nagtampo ka rin yata sa akin last time kasi nag-split ako. You also see what I'm trying to do, right? I'm trying to put this thing together. Even if I agree with you, Senator Trillanes, my point is that we have to stick together. Yeah. This is a historic opportunity for us to shape the last years of BBM and shape the battlefield for 2028, right? Yeah. So, the way I see it, yung the political terrain is divided into four blocks. The Duterte block, the Marcos block, the middle forces, and the Crazies. the non-aligned. Okay. The people who are just Okay, busy living life. Then yung crazies, kaya Battle of Five Armies ang sabi. Di ba may mga crazies na gusto nila, unta, council, whatever. Yun. Pero ano na yan, masyado. Fringe na yan. So anyway, four major blocks. Yeah. So, ito, ang pinakamalaki dyan, yung mga non-aligned actually. Okay. Yes, they're the majority. Yeah. Tapos itong pag pinagsama mo yung middle forces and the Marcos base, slightly higher siya doon sa Duterte base. So, with that, I think WR Numero and Octa also, no? They had similar numbers also, I saw like that. yes, and we And have- your internal ones, yeah. So it corroborates. Yeah. It Okay. corroborates. So, ang pinakang ano dito, the Pink should, at least the middle force, the leaders, should embrace the reality that we cannot do this alone. Right. And kaya, the only way for us to make sure na hindi Duterte sa mananalo sa 2028 is unite with the Marcos base. Grand So, Coalition? Yes, kung ano man, no? Ang bottom line kasi dito is the narrative in 2028 should be between the Dutertes and the anti-Dutertes. So ganun lang 'yon. Itong what does the Dutertes represent? All the undemocratic practices And in history na. unpatriotic too. Yes, There's the unpatriotic. China element. Yeah, so doon 'yon. 'Di ba? Everything na that they represent 'yon, then dito sa kabila. Hindi kaya talagang wala nang puwang yung mga purist. They should be muted on the side kasi hindi talaga. Ngayon, ito naman yung position ko, 'di ba, na you need to have kaya nga hindi ako receptive dun sa mga purist icons kasi nakakawang ka na naman kung matotrouble ka na naman Richard. So ang pinakang doon is mababa yung ceiling nila mataas man sila ngayon pero if you're looking for Wala silang agglomeration effect. Hindi sila susuportahan ng ng mga loyalist. Ilocano. So, hindi. masyado malalim yung sugat. They'll just not vote na tipong I hindi hear na lang. Risa when I talk to them. They like Risa. Oo. So, merong ganon. At least si Risa is just focusing on policies, di ba? Running after crooks like Kibuloy, Alice Go. di ba? Alice Go, yung sino yung sa dinagat na senior, something. right, yun. right. And even Duterte. Kumbaga, nakafocus siya doon. While, syempre, yung iba, they're not even in the fight. Diba? So, yun ang kuha natin. Yun ang nakikita ko rito. But in terms of messaging, no? Pambait natin pareho. In terms of messaging, is there something to the Bam Aquino way of, okay, let's talk about accountability now, but let's talk about farming, agriculture, education. Should we also have that kind of constructive, concrete? Kasi sabi mo nga, pinakamalaki is non-aligned Yeah. At kung kausapin mo sila, ang concern talaga nila yung pinaka-basic needs Do you think we should, kasi in fairness, that worked for BAM, number 2 siya, that worked for Kiko, number 5 siya. Do you think we should, I know it's Senate, different yung president, but I do believe may point din sila BAM na baka we also want to avoid the too pa-woke or too sanctimonious messaging. I agree, but ito yan. Do you think hindi sasabihin niya nung kabilang side?
both sides kung will say those magpapopulist things. ganun Oo. din, sa Parehas bagay. May ang point ka sasabihin rin, nila yan. Parehas sasabihin nila yan. Kaya May nga, point ka rin, pero yung base, just like in the US, di ba, yung Democrats, Republicans, it's so polarized. Correct. Ang agawan is the Contentious moderates. issues talaga, yeah. O yung moderates ngayon na nagsiswing eh. Pero yung Republicans and Democrats, hindi mo na sila So how do we makukuha. get the moderates, the swing voters? Yun na nga. Pagka mas marami kang mag-i-influence, Right. di ba, mas maraming kukuha sa kabila, makukuha mo yun. Yun na yan. Yung messaging kasi, that's the job of the marketing people, di ba? The comms Right. people. But, yung real people na tipong ako, ayoko ng mga Duterte, I will try to influence as many people as I can. I know. Huwag dyan. Ngayon, You if know that from Caloocan, many DDS supported you. Yes. Ngayon, mas marami kayong gumagawa niyan, mas marami kayong makukuha. Ultimately, sabi ko nga, the narrative is the Dutertes versus the anti-Dutertes. Yun ang ultimate narrative na lalabas. Ngayon, yung sasabihin, yung affordability, ngayon ang Yung issue, mga di ba? ganun, yeah. Sasabihin nyo yun. You will need to say the right words. But they'll also say the other, Yeah, oo. mag-ano rin sila sa kabila. Just like what happened noong 2022, 'di ba? Ang messaging ni President Marcos is unity. 'Di ba? Yeah. Ano bang message ni Lenny Robredo? 'Di ba? Good governance. Right. Pero ano yung linya? The battle lines were drawn between I see your point. So ganun. Ang point ko is, everyone is gonna dump populists anyway. It's talaga dun sa prinsipyo at saka yung nationalism, dun tayo magkakaroon ng clarity at saka juxtaposition. Super last ito. But in terms of underground warfare, ayoko naman makancel ka. Pero as you know, na persona non grata ako in 7 cities in Mindanao, right? For my Human Development Index comment. How do we reach out to our brothers and sisters in Mindanao? Kasi we have to win some in Mindanao at the end of the day, right? Hindi pwede yung watak-watak yung bansa. We need to win back our brothers and sisters. So ito na nga ang formula. The same merger or coalition na sinasabi ko between the Marcos base and the middle forces. Yeah. Ito ngayon ang magiging ang contribution, ang taya nung Marcos base. Right. Kasi nasa kanila yung machinery. Mga LGUs, very influential yan. So, yun ang makukuha mo. Maybe not, not as yung grassroots, yung base, maaaring hindi. Pero yung mga LGUs, pagka tumaya yan, sa kabila, very influential yan. Yun nga ang naging blunder nito ni Toby Chanco because by his own admission, he did not campaign anymore sa Wait. Mindanao. Toby Chanco, why is everyone interviewing him? Last time I checked, he oversaw one of the most failed midterms election campaign. How is he suddenly now the man of exposing and man of accountability? Bakit yung media hindi nagda-double check? Etong tao ay kapalpakan lang ang na-oversee niya. And kamusta yung kanyang constituency in terms of public service and all of that? Yun na nga. He has his own flood control projects. Tapos, hindi naman nangangampanya yan eh. Kasi ang mga Chancos, well-established sa Yeah. So, he doesn't have a clue about running a national campaign and true enough, he failed miserably dahil hindi siya nangampanya. Pero, yung mga LGUs, pag na-win over mo yan sila, tumaya yan sila, they can bring their own loyal constituencies. Maaring sabihin mo ng majority pa rin, but you can chip away a big deal sa Kurot-kurot Oo. put together. And after nun, with a new president, everybody would give that new president a chance. Babawas yung yung animosity, yung polarization, mababawasan kasi it's time to move on. Ngayon, that's now the time to pour some attention sa Mindanao kung ano ba talaga yung real problems nila na sinasabi nila na isinolve ni Digong. Anong sinolve? Karamihan ng mga poor provinces nasa Mindanao pa rin, di ba? Tapos yung binigyan niya ng mga project, yung Davao,
na kanino napunta doon sa mga anak niya. Mga warlords, mga dynasties, exactly. Yeah. So, kumbaga, it's a myth eh. They created that myth. So, Yeah. pagka nagkaroon ng presidente na maayos sa 2028, it's time to shatter that myth. Mindanao will benefit also again, yeah. Talagang gawin mo na yung development sa Mindanao para maramdaman talaga nila yung difference. Na hindi naman na ano yan, yung Imperial Manila na yan, it's just a construct ng mga taga Mindanao na gustong sumingit doon sa Or yung mga national- warlords doon na nagde-deflect ng blame from their own failures and Yun, corruption. precisely. Yeah. Oo. Because ando doon din sila sa poder eh. Bakit? Ba't hindi nila na-improve? Pero yung poder nila sa Forbes, di ba? Sa Dasma. Dami ko kilala taga Mindanao politician Yeah, dito yeah. nakatira sa Forbes and Mas imperial pa sila sa ating dalawa ng taga QC lang, di ba? Oo nga eh. Medyo mabait talaga tayo this time. Maybe it's the year-ender. Are you feeling more optimistic about next year, Secretary? Because 2025 was really a crazy year. I think it was the crazier political year. Especially last November, mabigat Yeah, talaga. I was so crazy, right? Yeah. But I think, sabi ko nga, we've gotten over the hump. But 2026, war of attrition yan. Yeah. Yeah. So, So, kumbaga, temporary ceasefire lang, parang ganun. On that note. let's enjoy Christmas muna. Let's enjoy Christmas. On that note, thank you very much. To be honest, Senator, I want to have you also in my other dark studio. Hopefully, kung pwede ka pa later this month. Let's make that work. But thank you so much for welcoming us here into your bunker, to your headquarters. I always appreciate being here. Mabuhay ka, Senator, Secretary Gagan. You never know, maybe next year. Senator Trillanes, mabuhay ka for your support and power. Alam mo, every time I say napapunta ako dyan, ay, si Senator Trillanes bang interview mo? Ang dami natutuwa sa'yo. Interestingly, hindi lang Pinks, but yung mga loyalista, mga neutral, tuwan-tuwa sila sa'yo. Mukhang gusto ng tao matapang yan, no? Yung real na matapang. Nakita na nila yung budol, no? Napagod na rin siguro ng tao sa budol. So, namumulat din ng tao. So, thank you so much, Senator, maybe Secretary next year for this fantastic discussion. God bless po and talk to you soon. Again, don't forget to catch us again here on Deep Dive, yung mga episodes natin. Marami tayong mga year-enders. We're gonna have Justice Carpio, Ronald Diamas soon, and also we have big events sa Manila House, including medyo konyo-konyo vibes natin with sila Leloy and a couple of other leading economies. Pag-usapan din naman natin dyan yung Philippine economy. That's a very, very important issue. So there again, with Senator Trillanes. Fantastic episode. Salamat. God bless.